Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Paano kung lahat ng inaakala mong metapora o sinaunang alamat mula sa Biblia ay mga pira-piraso lang pala isang totoong kwento na may pisikal na ebidensya na nakabaon sa ilalim ng ating mga paa? Isipin na ang mga arkeologo ay nakakahukay ng milenya na lumang mga guho at nakahanap ng mga patunay na tumutugma ang pinakamaliit na detalye na may mga talata sa Biblia na matagal nang itinuturing na simboliko o exaggerated. Humanda sa pagsisid sa isang universo kung saan ang arkeolohiya at pananampalataya mag-cruise ang mga landas sa nakakagulat na paraan. Sa video ngayon, matutuklasan mo ang 10 kahangahangang mga natuklasan sa arkeolohiko na hindi lamang nakakaintriga sa mga siyentipiko, kundi pati na rin patibayin ang ideya na ang mga tala sa Biblia ay maaaring higit pa sa mga sinaunang kwento. Maaari ba tayong tumitingin sa mga tunay na pahiwatig na naiwan ng mga sibilisasyong nakasaksi ang mismong mga pangyayaring inilarawan sa banal na kasulatan? Manatili hanggang sa wakas dahil maaaring baguhin ng ilan sa mga pagtuklas na ito ang paraan ng pagtingin mo sa kasaysayan at maging ang Biblia mismo. Ang pagtuklas bilang isa, ang selyo ni Baruch, patunay ng isang propeta sa Biblia. Sa noong dekada 1970 sa panahon ng mga paghuhukay sa sinaunang Jerusalem, natisod ng mga arkeologo ang kung ano noong una ay parang isang maliit, hindi gaanong mahalagang bukol ng luwad. Ngunit sa mas malapit na pagsusuri, napansin nila ang isang bagay na hindi pangkaraniwang isang clay seal na nakasulat sa sinaunang Hebreo ng mga salitang Baruch, anak ni Neriah. Ang pangalang iyon ay nagpapatunog ng isang kampana para sa sinumang pamilyar ng banal na kasulatan. Si Baruch ay ang tapat na eskriba ng propetang si Jeremias, isa sa mga dakilang tinig sa Biblia na nagbabala sa mga tao ng Juda tungkol sa nalalapit na pagkawasak ng Jerusalem. Ang maliit na bagay na ito ay napitsahan noong ika-6 na siglo BC, tumatayo bilang isa sa mga pinakakongkretong piraso ng ebidensya para sa makasaysayang pag-iral ng mga biblikal na figura. Higit pa sa isang artifact, ang selyo ay nagpapakita ng isang organisadong istrukturang administratibo na nakapalibot sa mga propeta. Imagine si Baruch ay nagtatrabaho ng tahimik, nagre-record ng mga mensahe ng propeta sa panahon ng kaguluhan at pagbabanta. Hindi alam na ang kanyang marka sa isang piraso ng putik ay mabubuhay ng higit sa 2,000 taon. Ang bawat titik ay inukit sa selyong iyon ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan at nagtataas ng isang kamanghamanghang tanong. Ilang bakas na tulad nito ang nakatago pa rin sa ilalim. Ang mga bato ng Jerusalem naghihintay na hamunin ang modernong pag-aalinlangan. Ito ay lamang ang unang piraso ng marami mas malaking palaisipan. Discovery number 2, ang mga pader ng Jericho. Kapag ang arkeolohiya ay nakakatugon sa pananampalataya, ang kwento ay kilala. Sa ilalim ni Joshua ang utos, ang mga tao ng Israel ay nagmartsa sa palibot ng Jericho sa loob ng 7 araw hanggang sa tunog ng mga trumpeta at mga hiyawan. Ang lungsod ay biglang gumuho ang mga pader. Isang himala, isang alamat o isang bagay na tunay nangyari. Mula noong 1930s hanggang 1990s, ang Jericho ay naging focus ng ilang mga archaeological na paghuhukay at ang natuklasan ng mga mananaliksik ay kahanga-hanga. Ang mga sinaunang pader ay may petsang humigit kumulang sa parehong panahon kung saan inilagay ng Biblia ang pananakop sa lungsod noong mga 1,400 BC. Ngunit ang pinaka-nakakaintriga na bahagi ay hindi lamang ang mga pader na ito ay umiral, ngunit kung paano sila bumagsak. Iminumungkahi ng mga pag-aaral sa geological na ang isang malakas na lindol ay maaaring sanhi ng biglang pagbagsak. Isang bagay na para sa mga nabubuhay sa panahong iyon ay madaling ipakahulugan bilang direktang kamay ng Diyos. Isipin na naroroon ka
at nasaksihan ang pagguho ng mga pader sa isang iglap na parang isang hindi nakikitang puwersa ang kumikilos. Ito ay natural na makita ito bilang isang himala. At iyon mismo ang inilalarawan ng mga teksto sa Biblia. Para sa mga arkeologo, ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa pagkakaroon ng Jericho at ng mga kuta nito, ngunit nagbibigay din ng isang makatwirang konteksto para sa kung ano ang dating itinatakwil bilang relihiyosong mito lamang. Muli, ang pananampalataya at agham ay nagtagpo na nag-aanyaya sa amin na tingnan ang mga ulat ng Biblia ng may sariwang mata. Ang pagtuklas bilang 3, ang Teldan Stele, ang ebidensya ng pag-iral ni Haring David. Noong dekada ng 1900, naraan siyam na po, sa panahon ng mga paghuhukay sa Hilagang Israel, natuklasan ng mga arkeologo ang isang bagay na nagpabago sa buong debate tungkol sa pagiging makasaysayan ng Biblia, isang sinaunang bato na bakal na nakasulat sa Aramaic. Ang artifact na ito, na kilala bilang Teldan Stele, ay direktang binanggit ang sambahayan ni David, isang malinaw na pagtukoy sa dinastiya ng sikat na hari ng Israel. Hanggang sa pagtuklas na ito, itinuring ng maraming scholar si David bilang isang maalamat na figura. Marahil ay inspirasyon ng mga tunay na mandirigma. Ngunit walang anumang matibay na batayan sa kasaysayan. Binago ng Stele ang lahat. Nagbibigay ito ng nakikitang ebidensya na si David ay hindi lamang isang karakter sa panitikan, ngunit isang tunay na hari na may dinastiya na kinikilala maging ng kanyang mga kaaway. Isang batong tahimik at nagtatagal na kaligtas sa mga siglo ng digmaan at pagguho upang mapanatili ang isang pangalan na umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng banal na kasulatan at tradisyon ng relihiyon hanggang sa araw na ito. Isipin ang kapangyarihan ng paghahanap na ito. Ito ay tulad ng pagbubunyag ng isang pahina ng kasaysayan ng Biblia na inukit sa bato. Isa na walang oras upang magpatotoo. Pinatutunayan nito na ang mga bahagi ng Biblia ay talagang may pinagmulang arkeolohiko. At ang pinakakapansin-pansin na pag-iisip na nanatili, paano kung ang asero na ito ay simula pa lamang? Kung mayroon tayong mga tala ni David, ilan pang mga hari, propeta, at mga pangyayaring inilarawan sa banal na kasulatan ang nakatago pa rin, naghihintay na maihayag. Ang pagtuklas bilang 4, ang Cyrus Cylinder, ang kalayaan ng mga Hudyo. Noong 1879, natuklasan ng mga arkeologo sa sinaunang Babylon ang isang artifact na maituturing na isa sa pinakamahalagang makasaysayang piraso ng sangkatauhan, ang Cyrus Cylinder. Gawa sa luwad at nakasulat sa cuneiform. Ang silindro na ito itinayo noong 539 BC at ngayon ay ipinapakita sa British Museum sa London. Dito, ang hari ng Persia na si Cyrus, idineklara ng dakila ang kanyang patakaran sa pagpapalaya sa mga taong ipinatapon at payagan silang bumalik sa kanilang mga tinubuang bayan upang muling itayo ang kanilang mga templo. Isang pambihirang utos ng kalayaan, lalo na sa panahong iyon. Narito ang kaakit-akit na bahagi. Ang kautosang ito ay eksaktong tumutugma sa biblikal ulat na matatagpuan sa aklat ng Ezra Kabanata 1, kung saan pinahintulutan ni Ciro ang mga Hudyo upang bumalik sa Jerusalem pagkatapos ng mga dekada ng pagkatapon sa Babylonia. Isipin ang eksena, isang emperador na namumuno sa isa sa pinakadakila mga imperyo ng unang panahon. At sa halip na mga ibinabalik niya ang dignidad at pananampalataya sa mga nasakop na tao. Hindi katakataka, itinuturing ng maraming iskolar na ang silindro na ito ang unang deklarasyon ng mga karapatang pantao sa kasaysayan. Ang Biblia ay naglalaman ng mga elemento na lampas sa lohika ng tao. Ang pagtuklas na ito ay isang tulay sa pagitan ng sekular na kasaysayan at mga sagradong ulat. Isang patotoo sa luwad na nagpapakita kung paano lumalakad ang arkeolohiya
at ang Biblia kung minsan ng magkahawak kamay. Discovery number 5, ang tunnel ni Hezekiah, isang biblical engineering wonder sa Jerusalem. Noong 1838, natisod ang mga explorer isang bagay na pambihira sa ilalim ng lungsod ng Jerusalem. Isang tunnel na direktang inukit sa bato na umaabot ng higit sa 500 metro. Ito ay hindi lamang isa pang sinaunang istruktura. Ito ay ang archaeological kumpirmasyon ng isang tiyak na ulat sa Biblia na nakatala sa Ikalawang Hari 20, 20 at Ikalawang Kronika 30, 20. Ayon sa Biblia, sa pagharap sa banta ng isang pagkubkob ng Assyria, iniutos ni Haring Hezekias ang pagtatayo ng isang sistema ng supply ng tubig upang matiyak na ang Jerusalem ay makatiis sa pagsalakay. Inilihis ng proyekto ang tubig ng Gihon Spring sa pool ng Siloam, isang kahanga-hangang tagumpay para sa panahong iyon. At ang pinaka-nakakagulat na detalye, ang tunnel ay umiiral pa rin ngayon at maaaring madaanan ng mga bisita. Sa loob nito, natagpuan ng mga arkeologo ang isang makasaysayang inskripsyon, ang sikat na inskripsyon ng Siloam. Inilalarawan nito kung paano hinukay ng dalawang grupo ng mga manggagawa ang tunnel mula sa magkabilang dulo hanggang sa magkita sila sa gitna ng may kahangahangang katumpakan sa kabila ng kakulangan ng anumang modernong teknolohiya. Ilarawan ang iyong sarili na katayo doon na nagbabasa ng mga salita na inukit ng mga sinaunang manggagawa na nagtatala ng isang sandali ng tagumpay para sa katalinuhan ng tao sa gitna ng krisis, kuryosidad. Paano naging ganito ang isang posible ang komplikadong gawa ng walang mga kompas, mapa o mga instrumentong katumpakan? Ito ba ay puro teknikal na kasanayan o isang tanda din ng banal na pakay? Pagtuklas bilang 6, ang Moabitete na bato, ang talaan ng kaaway na hari ng Israel. Noong 1868 sa rehiyon ng Daibon, modernong panahong Jordan, ang mga misyonerong arkeologo ay nakagawa ng isang kapansin-pansing pagtuklas, isang itim na bato na mahigit 1 metro ang taas na natatakpan ng mga sinaunang inskripsyon. Ito ay ang Messer's Tail, na kilala rin bilang Moabitete na bato. Ang artifact na ito ay naglalaman ng 34 na linya na nakasulat sa Moabitete, isang wikang malapit sa Hebrew, at itinayo ni Haring Mesher ng Moab upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay laban sa Israel. Pero ang talagang namumukod-tangi ay ang nilalaman nito. Direktang binanggit nito ang Diyos ng Israel na si Yahweh at ang sambahayan ni Omri, isang dinastiya ng ang mga haring Israelita ay binanggit sa 1 at 2 hari. Ano ang dahilan ng pagtuklas na ito, espesyal ang isang mahalagang detalye? Itinatala nito ang kasaysayan mula sa pananaw ng isang kaaway. Ang isang paganong hari sa isang opisyal na monumento ay hindi lamang kinikilala ang pagkakaroon ng mga Israelita, ngunit kinukumpirma rin ang mga pangalan at pangyayari na inilarawan sa Biblia ng nakapag-iisa. Isipin ang epekto ng isang karibal, ang sibilisasyong nag-iiwan ng sarili nitong salaysay, nakahanay sa mismong mga karakter at salungatan na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito ay hindi lamang nagpapatunay sa mga teksto sa Biblia, ngunit pinayaman din sila ng panlabas na pananaw sa kasaysayan. Ang curiosity at kung madami pang ganito ang nanatiling nakabaon na naghihintay na matuklasan. Ilang magkatulad na mga ulat mula sa mga kaaway na bansa ang maaaring patunayan mula sa iba't ibang mga anggulo ang katotohanan ng mga kwento sa Biblia. Discovery number 7, ang Templo ni Solomon, ang nawalang kaluwalhatian ng Jerusalem. Sa gitna ng sinaunang Jerusalem ay nakatayo ang konstruksyon na malalim na nagmarka sa espiritual na kasaysayan ng Israel, ang Templo ni Solomon. Kilala rin bilang ang unang templo
na itinayo noong ika-10 siglo BC. Ito ay itinayo sa pamamagitan ng utos ni Haring Solomon, anak ni David, gaya ng inilarawan ng detalyado sa unang mga hari at ikalawang mga kronika. Higit pa sa isang gusali, ang templo ay ang pinakahuling simbolo ng presensya ng Diyos sa kanyang mga tao. Pinapalitan ang tabernakulo na kasama ng mga Israelita mula noong Exodo, ginawa ng templo ni Solomon ang Jerusalem bilang sentrong espiritual ng isang buong bansa. Ang mga sukat nito ay kahanga-hanga sa panahong iyon. Mga 27 metro ang haba, 9 na metro ang lapad, at 13.5 metro ang taas, nahahati sa 3 pangunahing lugar. Ang pinakabanal na lugar, ang banal ng mga banal, ang kaban ng tipan, at tanging ang mataas na saserdote lamang ang maaaring pumasok minsan sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala. Sa harap ng kabanal-banalan ay ang banal na lugar kung saan ang mga saserdote ay nagsasagawa ng mga pang-araw-araw na ritual tulad ng pagsunog ng insenso at pag-aalaga ng tinapay ng presensya. Sa panlabas na patio, nagtipon ang mga tao para sa mga panalangin at mga sakripisyo. Bawat detalye ay sumasalamin sa kayamanan at pagpipitagan, ginto, pilak, tanso, pinungkahoy tulad ng sedro at cypress at mga mamahaling bato na pinalamutian. Ang mga haligi, mga altar at mga sagradong kagamitan. 2 malalaking haliging tanso, sina Jachin at Boaz, mga 18 metro ang taas, ang nagmarka sa pasukan ng templo na sumasagisag sa lakas at katatagan. Ngunit kahit na ang gayong engrandeng istruktura ay hindi makatakas sa pagkawasak. Noong 586 BC, ang mga Babylonians sa pamumuno ni Nebuchadnezzar II ay sumalakay sa Jerusalem at ganap na winasak ang templo na nagdadala ng maraming sagradong artifact sa Babylon. Ang trahedyang ito ay labis na nasugatan mga tao ng Israel. Ngunit ang alaala ng templo ay naging isang walang hanggang simbolo ng pananampalataya at pambansang pagkakakilanlan. Ngayon kay Solomon ang templo ay hindi na nakatayo sa pisikal, ngunit ang arkeolohiya ay nagbigay liwanag sa Jerusalem noong panahong iyon. Mga paghuhukay sa templo. Ang bundok at mga kalapit na lugar ay nakatuklas ng mga pira-pirasong palayok, mga blok ng bato, at mga selyo na may mga inskripsyong Hebreo mula sa parehong panahon nag-aalok ng mahahalagang pananaw sa buhay, relihiyon, at pangangasiwa ng lungsod. Iminumungkahi ng mga buto ng hayop na matatagpuan sa mga layer na naaayon sa unang panahon ng templo ay mga gawaing pagsasakripisyo gaya ng inilarawan sa Biblia. Mga bagay na may nakasulat na ang mga pangalan ng mga hari ng Juda gaya ni Hezekias at Manases ay nagpapatibay sa politikal at relihiyosong background na nagpapakita na ang Jerusalem ay gumaganap bilang isang administratibo, espiritual at simbolikong sentro. Nakakatuwang katotohanan, kahit na hindi nakikita ang mga guho ng orihinal na templo, nakapaligid na ebidensya ay bumubuo ng isang makasaysayang salaysay na naglalagay ng pananampalataya at magkatabi ang arkeolohiya. Ang bawat fragment na natuklasan ay nagdadala ng mga ulat sa Biblia mas malapit sa konkretong realidad ng sinaunang panahon. Discovery number 8, Solomon's Millow, isang kinumpirmang kuta ng Biblia. Sa unang hari Siyam 15, binanggit ng Biblia ang isang estratehikong istruktura na itinayo ni Haring Solomon upang palakasin ang Jerusalem, ang Millow, isang mahalagang kuta para sa seguridad ng lungsod ni David. Sa loob ng maraming siglo, ang eksaktong lokasyon ng konstruksyon na ito ay nanatiling isang misteryo, isang palaisipan na pinagtatalunan sa mga arkeologo at mga mananalaysay. Ngunit ang mga kamakailang paghuhukay ay nagbunga ng nakakagulat na ebidensya na tumutugma sa paglalarawan ng Biblia. Sa hilagang sektor ng sinaunang Jerusalem, natukoy ng mga mananaliksik ang isang napakalaking kanal
na nasa gilid ng maingat na pagputol ng mga pader na bato. Ang istrukturang ito ay hindi lamang nagtatanggol. Kinokontrol din nito ang pag-access sa mga pinakasensitibong punto ng lungsod. Ang antas ng engineering ay kahanga-hanga. Ang mga drainage system, mga structural reinforcement at panloob na mga sipi ay nagpapakita ng advanced na pagpaplano para sa panahong iyon. Ang mga fragment ng palayok at tool na matatagpuan sa site ay nakatulong sa muling pagbuo ng pang-araw-araw na buhay. Mula sa mga manggagawang nagtayo ng mga pader hanggang sa mga kawal na nagbabantay sa mga tore, higit pa sa isang pader, ang Milo ay isinama sa isang nakaplanong urban complex na may mga watchtower, panloob na ruta, at mga sistema ng komunikasyong militar. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang Jerusalem ay isang sopistikado, mahusay, na pinangangasiwaan na lungsod na handa para sa eksternal na mga hamon kahit na halos 3,000 taon na ang nakalipas. Ang bawat batong nahukay ay nagpapakita ng higit pa sa arkitektura. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan, organisasyon, at isang buhay na lungsod kung saan ang pananampalataya at diskarte ay nagkakaisa protektahan kung ano ang sagrado. Numero ng pagtuklas siyam, ang selyo ni Jeremias, patunay ng propeta sa mga guho ng Jerusalem. Noong 2005, sa panahon ng mga paghuhukay sa isang lugar malapit sa sinaunang Jerusalem, nakahukay ang mga arkeologo ng isang maliit na clay seal na may nakakagulat na inskripsyon, si Jeremiah na anak ni Hilkiah. Ang pangalan ni Jeremiah, ang tanyag na propeta na humamon sa mga hari at mamamayan ng Juda, ay isa sa pinakakilala sa Biblia. Ang selyo na ito ay natagpuan sa isang layer ng lupa mula noong ang ika-6 na siglo BC, ang panahon kung kailan aktibo si Jeremias, na ginawa ito ang artifact isang nasasalat na piraso ng katibayan ng kanyang pag-iral. Maingat ang inskripsyon ang inukit sa luwad ay nagpapakita ng administratibong kahalagahan ng biblikal mga figurang tulad ni Jeremias na hindi lamang nagsilbing propeta kundi kinilala rin sa kanyang autoridad sa lipunan. Ang pagtuklas ng isang selyo na nagtataglay ng pangalan ni Jeremias ay nagbibigay ng direktang koneksyon sa pagitan ng Biblia at ng arkeolohiya na humahamon sa kasaysayan at relihiyosong mga salaysay. Bumangon ang tanong, ilan pang mga propeta, hari at mga makasaysayang tao ang maaari pang makumpirma sa pamamagitan ng mga pagtuklas na nakatago sa loob ng sinaunang mga guho ng Jerusalem? Discovery number 10, ang selyo ni Isaiah, posibleng patunay ng propeta sa Jerusalem. Noong 2018, inanunsyo ng mga arkeologo sa Jerusalem ang isang pagtuklas na nagdulot ng matinding pananabik. Isang maliit na clay seal buller na natagpuan malapit sa bundok ng templo na may bahagyang nababasang inskripsyon na maaaring naglalaman ng pangalan ni Isaias na propeta. Nasira ang buller, ngunit ang napanatili na bahagi ay kasama ang mga salitang Yesaya-Isaya at isang pagkakasunod-sunod ng mga titik na binibigyang kahulugan ng ilan bilang propeta ng Navi. Kung ito ang tamang pagbabasa, ang selyo ay maaaring pag-aari mismo ni Propeta Isaias, isa sa pinakamahalagang figura ng lumang tipan. Bagaman ang eksaktong interpretasyon ng selyo ay nananatiling pinagtatalunan, ang konteksto ng arkeolohiko ay makabuluhan. Ito ay natuklasan ilang metro lamang mula sa kung saan natagpuan din ang buler ni Haring Hezekias na naghari noong nabubuhay pa si Isaiah. Nakakatuwang katotohanan, magkasamang lumitaw sina Isaias at Hezekias sa ilang talata sa Biblia, tulad ng sa ikalawang hari 19, kung saan pinayuhan ng propeta ang hari sa panahon ng pagbabanta ng Assyria. Ang pagkatuklas ng mga selyo mula sa parehong mga figura sa parehong lugar ay nagmumungkahi na ang mga pangunahing tauhan ng salaysay ng Biblia ay talagang aktibo sa Jerusalem
gaya ng inilalarawan ng mga banal na kasulatan. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga upang maipagpatuloy ang dialogong ito sa pagitan ng pananampalataya, kasaysayan at agham. Igalang ang pananaw ng iba, ngunit ibahagi ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, ang puwang na ito ay para sa pagpapalitan ng mga ideya. See you soon!